sumamba sa Diyos. To hear the testimonies, to hear the preaching, the Word of God, then to be filled by the Holy Spirit. Para pag-uwi natin sa ating tahanan, pinagpala tayo. We're so blessed by our loving God. Kaya ma-open ang mamay natin, ma-enlighten by the Word of God. Yung ma-question natin sa ating isipan, mga katanungan mawala. Yung mga masamang damdamin natin mawala just because of the answer of the Word of God. Kaya makinig po tayong lahat. Amen? Mga minamahal, with regards to this vaccination, kasi marami nagtatanong Babalik-balik, minsan nagkakamali na tayo sa pagpapaliwanag. Pakinig kayo, makinggan nyo. Mga minamahal, ang stand ng church by means of this vaccination ganito. Kasi tayo, we serve the true and powerful and living God. And we experience so much the power of God in our life. That's why ang ating malapas, ang turo sa atin nga, mubarog tayo, mutindog tayo, mutayo tayo sa panampalataya pagtuo. Amen? So, ano mangyari? Talagang panampalataya pinag-aral, pinaglalaban natin dito. We're fighting for our faith. Pero pakinig kayo. Binalik-balik naman natin to. Ngayon, pero depende po yun. Amen? See, tayo Kristiyano, we are the one who decide ourselves and to make choices. Hindi po natin pwede isanding na lang, tanungin, paano tayo ang church? Ang tayo ng church, na natili po yan. We are standing by faith. Kaya pinagaling karamdaman natin, binago ang buhay. Why we need this vaccination? Pero, makinig kayo, pero, depende sa sitwasyon ng tao. Amen? Amen ba? Ngayon, katulad with regards to this, mga frontliner, nagatrabaho sa mga kompanya, sa mga eskwelahan, sa mga... Basta may trabaho ka mo. Kasi minsan yung ating datrabahoan, they are forcing us to be vaccinated. Although nga, sinabi ng gobyerno nga walang pilitan. Pero pagdating doon sa mga LGU natin, mga OE. Amen. Pipilitin ng vaccine, hindi ka makapag-withdraw ng purpose pag wala ka vaccine. Hindi ka ma-promote sa trabaho, hindi ka ma-renew ang imong lisensya. May nagtik sa akin, nagtitinda ng puto sa munisipyo, sinabihan sa doon nga, Sister, this coming December 1, di ka na makapasok sa munisipyo, makabaligya, binta ng puto pag wala ka vaccine. Isipin mo yan. Di sabi si Kuya, paano yan? Sabi ko, kung kaya mo sakripisyo, wag ka na magtinda ng puto, di wag ka na magpabaksin. Ngayon sabi niya, Kuya, single mom ako, 3 anak ko. Wala akong asawang lalaki. Yan ang nabuhay ko puto. So ngayon, that is your decision and opinion and desire. Choices. Ano bang gawin mo? Amen? Amen. So sa iyo na yan. Ngayon, you have to pray. Manalangin ka, kaya ka naman ng Panginoon, na hindi tayo pabayaan ng Diyos masira. So, by faith pa rin. Amen ba? So, but is your own choices and decision to your life. Huwag nyo i-rely sa church. Kaya ang tayo ng church, stand ng church talagang by faith. Then yung cancer natin, leukemia natin, sangla natin, pinagaling ng Diyos by means of faith. So yan po, sa inyo na po yun. Para wala tayong balik-balik. Amen ba? Kasi minsan, kami na babader Labidupi, paano ba to? Sabi ko, ako tuloy ang nagdesisyon. Hindi kami ang magdesisyon. Kayo ang magdesisyon sa buhay niyo. Dahil kayo nakaalam ng puso yung relasyon nyo sa ating Panginoon, teliko na langin sa Diyos, nakiusap, hindi po kami magdesisyon because our faith is individually. Basta ang sabihin namin, ang tayo ng church ay by faith po tayo. Yan po ang turo naman ng Pastor Beloved Children. So it's up to you, sa inyo na decision at pag-decide sa iyong buhay kung pabaksin kag hindi. Naintindihan ba natin? Wala nang question. Wala nang tanong. Kasi mamaya baka dami naman mag-text Kuya. Hindi mo pala napakinggan yung preaching ko. Paano? Sige, kwentuhan sa likod. Balik-balik na lang. Amen? Amen. Kaya, sa inyo yan. Dahil panampalataya,
ba ang Diyos hindi naman tayo pabayaan? Nga masira, mamatay, ano bang mangyari? Maliban lang kung may nagawa kang kasalanan, hindi po tayo tulungan ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Kaya, before you decide yourself, gagawin mong mga bagay, pray to the Lord. Ask forgiveness. Manalangin, hingi ng awa, hingi ng kapatawaran. Lord, tulungan mo ako sa gagawin ko, decision ko. Huwag mo kumayan, anak mo ako. Tulungan mo ko. For my family, for myself, para makapatuloy ko maglingkod, magamit mo sa pagbibigay. That's all. Ang Diyos hindi tayo bibiguin, tulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi po kami ang mag-decide sa inyo. Kayo ang mag-decide sa buhay nyo. Basta ulitin ko, ang stand ng church is by faith po tayo panampalataya. Amen? Bahala na kung anong mangyari. It's up to you to get vaccinated or not. Yun po, tandaan. Basta, bahala ng Panginoon sa iyo yung panampalataya. Naintindihan nyo ba? Sa inyo po yon. Amen ba? Kaya para, hindi man kami nagbabaksin dito. Gumawa kami ng kaparaanan. Gagawa tayo ng paraan. Amen? By faith po yun, gagawa tayo ng paraanan para bahala ng Panginoon sa atin. Amen ba? Ito, ginagawa namin lahat ng paraan eh. Kaya maraming doktor dito sa amin. Amen. So, sa atin na po yun. That is our idea, that is our opinion, that is our choices, that is our, ano ba yung sabihin, decision sa buhay natin. Kasi para tayo mabuhay tayo, makakilos tayo sa lupang ito. Dahil maging kasama naman natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Buhay ang Diyos natin. Dadalhin pa tayo sa langit pagdating ng ating mahal na Panginoon. Darating mga talagang panahon, this only the dry run pa lang, na pinapakita ng demonyo sa buong daigdig. Ito na yung mga signales ng malapit na babalik ang Diyos. Pinoforce na ang tao, magkaroon, para hindi makatravel, pero wala yun. Bahala kami, makatravel pa rin. Kahabagan Diyos, may faith po tayo. Inikot-ikot namin yung buong Mindanao. Lahat, bahala na. Nakauwi pa rin kami sa Cagayan. Hindi na makauwi kami, yun, delikado na. Ay pinapauwi pa rin tayo. Di ibig sabihin, ang Diyos tinutulungan pa rin tayo. Hindi tayo pinabayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag maglingkod sa Diyos na may takot. Hindi po. Maging matapang tayo, harapin ang lahat ng pagsubok. Dahil Diyos natin buhay. Kasama po natin ang ating Panginoon. Ngayon sa araw na to, our topic is 3 enemies of a Christian. Ano ba yung 3 kaaway ng Kristiyano? Pakinggan nyo ako. Una, yung sanlibutan. This present world that we have now. Amen? Dito tayo. Itong unang kalaban ng Kristiyano, ang world, sanlibutan. Palakpakan natin ang Diyos. Nga dabi na the world which are not to love. Itong sanlibutan na ito, hindi dapat nating ibigin, hindi natin dapat itong mahalin. Amen ba? Hindi natin, it is the man-entered way of life which ignores God. Pag mahalin mo ang Diyos, parang ikaw Kristiyano, na pumasok ka sa imong buhay na parang ini-ignore mo, ginabaliwala ang Panginoon pag mahalin mo itong sanlibutan. Amen ba? Because itong sanlibutan, it operates by self. By selfish. Selfish itong sanlibutan. Alam niyo bang selfish? Ha? Operated by selfish principles and lives by ungodly standard. Itong sanlibutan na ito operated by selfish. Selfish, makasarili principles and lives by ungodly standard. Itong sanlibutan, para mamuhay kayo ito na ungodly, hindi makadiyos na standard ng buhay. Kaya hindi tayo pwede dito tumira at sumunod sa buhay sanlibutan. Hindi tayo pwede sumunod, mabuhay dito sa standard ng sanlibutan. Kaya itong sanlibutan ay selfish, makasarili ng prinsipyo umiiral dito. Kaya pag ibigin natin sanlibutan, we ignores God. Kristiyano ka na, iniibig mo pa yung sanlibutan, you ignoring God. Gina-ignore mo.
Ginabaliwala mo ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Iniibig mo yung sanlibutan. Hindi mo magpalakpak. Ano bang sabi ng Biblia with regards to this word? Kindly. James chapter 4 verse 4. Then 1 John chapter 2 verse 15 up to 16 and 17. Libro sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 4. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan, maoy pakig-away batok sa Dios? Busa, bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 4. Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Palakpakan Amen. natin Diyos. Imagine, kung mahalin mo yung sanlibutan, ang tawag sa Biblia ng alunya. Anong anulunya? Adulterer. Kaya kung magmahal kayo, mahanap kayo ng yung mamahalin, yung kapwa nyo Kristiyano, hindi yung sanlibutan. Ngayon, kung mahalin mo siya, dalhin mo dito, pabautismuhan mo sa Panginoon. Para maging parehas kayong Kristiyano. Kaya kung mahalin mo ang sanlibutan, sa English, ye adulterers and adulteresses, lalaki at babae. Adulterer pertaining to a man, adulteresses pertaining to a woman. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Ano enmity? Kaaway. Whosoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. Amen. Amen. Ngayon, kaaway ka ng Diyos. Kristyano ka na. Ngayon, paano mo mapaluguran ang ating, how could you bless God? Paano mo paluguran ang ating mahal na Panginoon nga Kristiyano ka, sumasamba ka sa Kanya. Tapos yung mga kahalubilo mo, makamarkada mo, minamahal mo yung sanlibutan. Sa Biblia, pag mahalin mo sanlibutan, ang tawag sa iyo ay adulterer and adulteresses. So nagkakasala ka, maging kaaway ka ng ating Panginoon. So yung Holy Spirit, alis sa puso mo, ang papasok sa iyo na Espiritu, yung kaaway. Because naging kaaway ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya papasukan ka ng kaaway, gagawa ka hindi maganda para sa Diyos. Because you cannot bless God kung kaaway ka ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kakampi ka ng kaaway ng Diyos dito sa sanlibutan. Bakit? Minahal mo ang sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Ito. What you sin in the world. 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17. Nakikinig ba kayo? Mabuti naman. Libro sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15, paingon sa 17. Ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan. Amen. Kung may mahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. 16. Kaya ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pagpangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata, Amen. ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan samahan kundili sa kalibutan. 17. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini. Apan siya nga nagatuman sa kubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 15 hanggang 17. 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Oh, that's right. 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, Masamang pita ng laman, lust of the flesh, at ang masamang pita ng mga mata, lust of the eyes, at ang kapalaluan sa buhay, pride of life. ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Palakpakan natin Diyos. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay nananahan
magpakailanman. Amen. Praise the Palakpakan Lord. natin ang Diyos. Ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mananahan, manatili sa Diyos magpakailan paman. Sabi, huwag mo mahalin, ibigin ang sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Yun, the lust of the flesh. Kailigbon ng unod. The lust of the eyes, pita ng laman, pita ng mata. Then, pride of life. Kayabangan sa sarili. At ang tatlong na yan, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Father. Wala po sa Ama yun, kundi sa sanlibutan. Pag mahalin mo ang sanlibutan, kaaway ka ng Panginoon. Hindi po yan sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pakinggan niyo ako. Kristiyano ka na, sumasamba ka na, panay pa rin biniibig mo mga bagay sa libutan. Kaaway ka ng Diyos, wala ang Panginoon sa iyo. Imagine, may sumasamba dito, pero iniibig ang sanlibutan, naging kaaway sa ng Diyos. Ang tawag sa kanya, Kristiyanong taga-sanlibutan, hindi Kristiyanong taga-langit. Masilan ang Biblia. Hindi po basta biro-biro itong pagsamba natin dito maging Kristiyano. Kaya ito po, hindi po pang lupa lang, pang langit ito. Amen. Huwag natin gawing biro, gara-garang paglingkod natin sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng lust of the flesh? Ito po yung tawag na sensualism. Ano bang sensualism? Mapagbigay hilig sa laman, mahalay. Amen ba? Is craving for anything that gratifies the senses. Craving, gumagawa siya ng mga bagay-bagay na mag-gratifies niya. Mapagbigyan niya ang kanyang mga senses. Anong senses? Yung isipan, damdamin, yung kailigbon niya, lahat ginagawa niya. There is, of course, a legitimate satisfaction of bodily needs. Kita mo? Course of legitimate satisfaction of bodily needs. Gumagawa siya ng mga bagay, kurso, nga hindi mabuti, legitimate. Gawin niya yan para masatisfy lamang ngayong kanyang pangailangan sa laman. Kristiyano ka na. Yan po ang itong na lust of the flesh. Pita ng laman. Kaya may Kristiyano na. Sa bibig lang, pero sa gawa, hindi Kristiyano. Kaya ang Kristiyano, Christ-like. Si Kristo ba gumagawa ng gawaing laman? Banal sa nga Diyos. Kaya sabi niya yung Biblia, kailangan maging katulad tayo ng Kristo. Lumakad tayo na may kabanalan, may katwiran, makadiyos. Banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Holiness. That is separation from this world. Humiwalay ka sa libutan. Yan itong sanlibutan. Ano yung sanlibutan? Dapat humiwalay ka. Kaya Kristiyano ka na, wala kang holiness, sanlibutan ka pa rin. You must dapat, kung may holiness ka, you have to separate from this world. Magbulag ka na sa sanlibutan. Dahil sa sanlibutan, puro pita ng laman. Pita ng mata. Kayabangan sa lupa. Amen? Amen ba? Kaya we expect things so much that tayo anak ng Diyos, mapalangit tayo. Pero sa ginagawa natin sa libutan, nagkakasala tayo. Naging kaaway tayo Diyos. Kung babalik ngayon ang Panginoon, ang tanong, madala ka ba sa rapture? We expecting our salvation na pagdating ng Diyos, mapalangit tayo. Kung sa ginagawa nating makalaman, kalibutanon, madala ka ba sa langit kung mag-rapture? Sayang ang ating paglingkod sa sakripisyo, hindi natin binibigyan ng halaga. Dapat maging totoo at tunay tayong Kristiyano. Sa puso,
isip, gawa, damdamin. Palakpakan natin, Diyos. Everybody praise the Lord. Naintindihan nyo ba? Hindi yung mahalay. Gumagawa ka ng mga bagay-bagay na sariling pag-iisip, pero magagawa ka ng isang bagay na ito'y para mapunuan, masatisfy ay mong laman. That is lust of the flesh. Sunod, the lust of eyes. Lust of the eyes, pita ng mata. Kailigbon sa mata. Amen. Ito po ay materialism. Yung materialism ay materialismo ba? Amen? Amen? May makita siya na maganda na damit, gusto niya gayahin. Nakita niya yumaman yung kapatid niya, gusto maging yaman din. Amen. Makita yung kapwa niya na may train, gusto niya magkaroon din ng train. Yan ang lust of the eyes. Materialism. Puro material ang naisip niya. It is a covetous. Ano yung covetous? Itching to own what we see. Covetous mean dalo. Hakog. Amin ba? Amen ka mo. Ano sa hakog yung Tagalog ang hakog? Ha? Sakim. Kung sa pagkain, matakaw. Walang satisfaction. Isa covetous itching. Sa pag-asakim niya, kung makati ang iyang sarili, sa bawat makikita niya, what we see. Kaya nagkaroon siya ng interest. It is a selfish desire that rises when we see things which we see that do not need and want. Nga hindi naman dapat natin that we really need, but want. Parang nagkaroon tayo ng kasakiman ba? Kung makati yung sarili natin, gusto natin, bawat makita natin, gusto ko rin yan, gusto ko rin yan, gusto ko rin yan. Selfish desire. Amen? Selfish desire that rises when we see things which we really don't need but want. Parang sarili mo lang ba na parang gusto mo rin ba angkin yan? Hindi mo naman dapat gustuhin. Pero bakit ginagusto mo? Yan po ang taong may lust of the eyes. Walang satisfaction sa buhay. Inggitiro, inggitira, gusto niya maging parehas, hindi siya malampasan, gusto niya maging siya lang ang pinaka-the best. Papasok na rin yung lust of the eyes because of materialism, papasok sa pride of life. Pangandak sa buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Sunod, pride of life. Pangandak sa buhay, pride, kayabangan. Ang tao yan ay, yung tao may pride of life sa tawag sa egoistic. Egoistic. Anong egoistic? Mayabang ba? Amin ba? Egoism. Mayabang sa. Is a desire. It is a desire to enhance one's own prestige and to push ourselves up. Iyon pong pride of life. Mayabang siya, ang yang desire sa puso para talagang i-enhance niya. Parang makita ng sarili niya nga prestige, maging matanyag siya, kilalahanin siya at hangaan siya. And to push ourselves up. Pinupos ang sarili, nilagay talaga nga doon sa taas. Parang tingalain sa ng tao. Prestige, parang bang prestigious ang buhay niya. Sabihin ng tao, marunong yan, pugi yan, mayaman yan. Yun, parang gusto niya yung prestigious life. To post himself up. Yun pong pride of life, mayabang. Ayaw maglinis ng CR. Ayan. Ayaw magwalis ng chapel. Ayaw mamulot ng papel yan. Amen. Hindi mo maka-amen. Amen ba? Noon, marami pang sabon yung CR. Ngayon, wala nang sabon eh. Wala na nagdadala. Wala nang pabango. Amen. Amen. Pinasukan na ng pride of life. Di ba ka-amen yung mga kwera? It is a desire to enhance one's own prestige and to push ourselves up. That is pride of life. Amen ba?
dapat isipin natin, we have to post ourselves down to make ourselves low. Yan ang ng Kristiyanong simple lang. Sikapin mo yung sarili mo, ilagay mo palagi sa baba. Being low. Pang ang tao mapagkumbaba, ang tawag sa that is wisdom. Marunong na tao na ang tao marunong magpakumbaba. Because when pride cometh shame. Kung ang garbo, kayabangan papasok yung kahiyaan, mapahiya ka lang. But ito, being low is wisdom. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, yan po ay karunungan. Amen ba? Hindi yung to push yourself na maging prestigious sa buhay mo para maging mataas ka palagi, hangaan ka ng tao. Hindi. Yan pong pride of life. Marebyok, masakitan. Masabihan, magreklamo. Puro reklamo, puro reklamo, puro reklamo. Yan ang taong puno ng kayabangan. Wala satisfaction sa buhay. Pinakain na, pinagpala na, binigyan niya, reklamo pa rin, kulang pa rin daw. Amen. Amen. Sabihin, ayaw niya talaga ilagay sa baba, ayaw niya maghirap, ayaw niya magutom. Ang Panginoon nagpakahirap, nagpakagutom ang Panginoon hanggang namatay. Yang binigyan example para sa atin. Hallelujah, sabi ng Panginoon, ang magpusto maging mataas, ibababa. Ang nagpakumbaba, ang nagbababa, itataas ng ating mahal na Panginoon. Grabing ginawa sa Panginoon ng mga tao. Sabi ng Biblia, but they found no guilt proceed out from his mouth. Walang nasumpungan na lumabas sa baba niyang bibig niyang masama na salita. Grabe nang ginawa sa kanya. Sinipa, linatigo, yalipusta, giluan, tinusok. Grabing ginawa sa Panginoon. Gilampaso ang Diyos. Pero walang lumabas sa bibig niyang salitang masama. Tayo, hindi lang tayo napansin. Grabe ng salita natin. Amen. Amen. Nakalimutan na nabigay yung blessing. Grabe ng salita natin. Ang Panginoon, grabing ginawa sa kanya ng mga Hudiyo, sundalo. Ngunit walang lumabas sa bibig niyang reklamo. Walang lumabas sa bibig niyang ano paman, kundi ang dumating sa krus ng Kalbaryo. Unang salitang binitawan niya, Father, forgive them, for they know what they do. Aman ko, patawarin mo sila. Na hindi na alam kanilang ginagawa, dapat maging katulad tayo ng ating Panginoon. Walang reklamo, walang complain, kundi ang sabihin niya, patawarin mo na sila yung nagalipusta sa akin. Nagchismis sa akin, Lord, napatay sa akin, patawarin mo na sila. Dapat yan ang Kristiyanong lumagaw spiritual. Pero kung karna ng Kristiyano, puno ka ng lust of the flesh, lust of the eyes, kayabangan sa buhay, kunting may matapakan na yung paa mo, manipa ka na. Marami ka ng salita. Nakikinig ba kayo? Kaya kung makinig ka, maintindihan mo salita ng Diyos. Kung hindi ka nakikinig, hindi ka matuturuan. Pride yun. Yung Kristiyanong ayaw magpaturo, ayaw maribyok, grabing kayabangan. Amen? Pero ang taong Kristiyano, pag tinamaan siya ng salita ng Diyos, sabi ay salamat, na-rebuke ako. Yun ang gusto ng Diyos. Ibig sabihin, nagpapaturo, gusto niya maturuan, kaya gusto niya mapuntang langit. Kaya wala makapasok sa langit yung taong mayabang. Kaya yung taong mayabang, pride of life, yan po ang makikita mo sa sanlibutan. Ang sanlibutan, kaaway ng Diyos. Dapat tayong lahat maging kaibigan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Si Abraham tinawag na the friend of God. Abraham called in the Bible a friend of God. Tinawag si Abraham kaibigan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang ginawang katwiran at pagpakumbaba. Kung gusto natin maging kaibigan tayo ng Diyos, marami tayong kaibigan. Magpakumbaba tayo, gumawa tayo ng katwiran, hallelujah, not posing ourselves to be put on high, kundi ipos mo sarili mo, maunawa mo ang bagay, ilagay mo sa baba, para ikaw maging kaibigan ka ng ating Panginoon. Hindi lamang kaibigan, maging anak ng Diyos po tayo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Kaya naintindihan nyo ba, mga minamahal?
Ang lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, sabi sa 17, is not of the Father, but of the Word. Kaya kung mayroon kang puno ka ng lust of the eyes, kailigbo ng mata, kailigbo ng unod, kahambugan sa kinabuhi, hindi yan sa Ama. Hindi yan sa Panginoon. Sa sanlibutan yan. Pag sanlibutan ka, kaaway ka ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Kaya hindi mo mapaluguran ng lubusan ang Panginoon dahil gumagawa ka ng bagay na sa sanlibutan. Pita ng laman, pita ng mata, garbo sa kinabuhi kayabangan. Kaya kaaway ka ng Diyos. Kaya papasok sa iyo yung demonyo sa isipan mo, hindi yung Holy Spirit. Dapat ang papasok sa Kristiyano ay banal na espiritu. Palagi ka nanginginig, palagi ka napupuspos, palagi ka sumisigaw, palagi ka umiyak, tulong-tulo yung luha, pati sipon mo, galak na galak at tuwang-tuwa ka. Kaya bakit? Holy Spirit ang pasok sa puso mo. Kaya habang palagi mo na damang Holy Spirit na pupuspos ka ng banal puto, yung mga kahinaan mo, yung pita ng laman, pita ng mata, lahat, pride of life, mawala yung wawasakin, dudurugin ng Diyos sa puso mo. Maging magpakumbaba ka, maging tunay kang Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mawala yung pagkasanlibutan mo, mawala yung pag-ibig mo sa libutan. Maging kaibigan ka na ating Panginoon. Mahal ka na ng ating, mapamahal ka sa ating Panginoon. Pagdating ng panahon ng rapture, ikaw ay dadalhin sa, bakit po? Nawala na sa puso mo yung pita ng laman, pita ng mata, yung pride mo wala na. Binago ka na ng ating Kristiyano kang simple lang. Sumusunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yung pinag-aralan natin, world pa yon. Yung pangalawang kalaban ng Kristiyano is ourself, our flesh, ating sarili, is our human nature. Human nature. Matang human nature natin, ito po, it is a nature, tendency to sin. Nature ito, ourself and our flesh. Ito po ang human nature, na with its nature, tendency to sin. Ito pong number 1 tang kalaban. Our inner fu ang tawag. Our inner fu. Ang ating sabloob na kaaway. Fu. Ito pong number 1 ating kalaban, yung ating sarili. Ourself and our flesh. Our inner fu. Ang word is our outer fu. Panglabas na kaaway. Itong ating flesh, ourself. Ito pong ating inner fu. Itong sa loob-looban nating kaaway, ito pong grabe. Is nature ito ng Kristiyano, ng tao, nga tendency talaga magkakasala siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa lang. Romans chapter 7, verse 22. Pakibasa. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 22. Pakihanda lang yung Galatians chapter 5, verse 17. Kaysa kinasuluran sa akong pagkatao, ginakalipay ko ang kasuguan sa Diyos. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 7, ang talata ay 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Amen. Praise the Lord. Sabi ni Pablo, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Sabi ni Pablo, I delighted, sabi niya. Sabi, the law of God after the inward man. Sa loob niya. Kinakatutuwa ni Pablo ang kautusan ng Diyos nga sa kanyang loob-looban. Dapat ang Kristiyano ganon. Ikatutuwa mo ang kautusan ng Diyos sa loob ng iyong pagkatao. You enlightened the law of God after the inward man. Yun dapat Kristiyano. Kaya kung kinatutuwa mo at manatili sa puso mo, yung kautusan ng Diyos sa puso mo, hindi ka magkakasala. Amen? Because the Bible says in Galatians 5:17, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that we would. Yan po. Pag nasa puso mo ang kautusan ng Diyos,
mga minamahal, hindi ka magagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Kaya kung sa laman ka, wala sa puso mo yung at kautusan ng Diyos, nasa laman ka, flesh ka, because the flesh lusted against the spirit. Ang laman, magkakasala laban sa espiritu. At ang espiritu against the flesh, ang Holy Spirit against batok sa laman. And these are contrary to the one to another. Mag-away sila. Hindi po pwede. Nga spiritual ka, carnal ka, spiritual, hindi po pwede. So that you cannot do anything that we would. Pag ganyan na mag-aaway, ikaw ay gusto mo magsikap na being spiritual, tapos ang laman mo naman umiiral, sabi ng Biblia, hindi ka magagawa ng mga bagay na mabuti ang gawin mo para sa Diyos. Kaya ang magawa mo, puro masama. Diba? Disciples na 16. Pag-ibasa. Tagalog, diretso na. Praise the Lord. 16:17. Sa aklat ng taga-Galasya, Kabanata 6, ang talata ay 16 hanggang 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, Amen. at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Palakpakan Amen. po natin, Diyos. So, hindi ka pwede maging carnal Christian. Kristiyanong naglilingkod sa Diyos ang carnal, ngunit he always experienced defeat. Talo palagi ng kaaway. Bakit? He is trying to live a Christian life, but by means of his strength and wisdom. Hindi siya umaasa na lumakad sa ating mahal na Panginoon. Kaya, palagi ka talo sa Satanas. You always experience defeat. Talunin ka pirmi ng kaaway. Bakit? Ang paglilingkod mo sa Diyos, sarili mo lang sikap at pag-unawa. Hindi ka sumasandig sa kapangyarihan ng Diyos na dapat palagi mo madama ang presensya ng ating Panginoon. Kaya walang iba magpatay ng ating pita ng laman, kundi ang Holy Spirit lamang. Walang iba. Ang laman, nagkakasala laban sa Espiritu. Lumalaban. At ang Spirit against the flesh. Ito po'y nag-aaway sila. Ayaw ng Panginoon na gumawa ka ng makalaman. Kaya yung pag-away siya. Kaya kailangan mo yung the fruit of the Spirit. Kailangan mo sa puso mo yon. Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of God is none of us. Pag wala kang Holy Spirit, hindi mo kayang paglabanan yung laman mo. Yung pita, kailigbon mo. Gagagawa ka ng kalimunyuhan. Amen? Hindi ka na magagawa ng mabuti para sa Diyos. Ang ginagawa, puro makalaman. Magkakasala ka laban sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, mag-ingat tayo mga Kristiyano. Hindi ba basta-basta ang paglingkod natin sa Panginoon. Kaya mismo sa Apostol Pablo na experience niya ito, pag-ibasa, Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 5 up to 8, pag-ibasa lang. Anong sabi na Apostol Pablo dito? Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, ang talata ay 8 hanggang 9. 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Palakpakan Amen. natin Diyos. Kung lumalakad ka sa laman, hindi ka makapagalugod sa Diyos. Kailanman, hindi ka makapalugod sa Diyos. Kaya puro ka na lang pita ng laman.
Kademonyuhan yung ginagawa mo, puro makalaman. Sabi niya, hindi ka ang nagnanasa sa laman ay hindi makalugod sa Diyos. At anong sikap mo, Kristiyano, maglingkod ka? Sa sambahan, banal ka. Pero pag uwi nyo sa iyong tahanan, balik ka sa makalaman nga gawain. Sabi ng Biblia, for they are after the flesh, do mind the things of the flesh. Yung taong nasa laman, gumagawa sa isipan niya lahat ng bagay makalaman. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kung lumalakad ka sa spiritual lahat ay yung gagawin. Takot ka magkasala, gagawa ng bagay na hindi uyon sa Panginoon. For they are after the flesh, don't mind the things of the Spirit, but they are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnality minded, carnal! Kristiyano to. Pero ang kinabuhi, puro makalaman gawain. Ang tawag niya carnal. To be carnality minded is death. Pag carnal ka, sa isipan mo carnal lahat, mamatay ka. Gusto niyo ba mamatay? Ha? Sino gusto mamatay? Ayaw nyo? Pag ayaw mo mamatay, gumawa ka ng sa spiritual nga bagay. The Bible say, to be carnality minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Pag spiritual minded ka, ang isa-isip mo, puro spiritual, makapalugod sa Diyos, sabi, buhay. Buhay at kapayapaan. Life and peace. Buhay at kapayapaan. Dahil yung taong karnal, kailanman makalaman hindi makapalugod sa Diyos. Tandaan natin ito, mga minamahal. Upang di darating sa atin ng kamatayan, dalawang kamatayan ito. Kamatayan sa spiritual, mawala sa iyong Holy Spirit sa puso. Pangalawa, darating ang kamatayan sa laman. Baka mapuno ng Panginoon sa ginagawa natin. Sabi ng Panginoon, kukunin ko lang kayo para hindi nakakalat yung kasalanan, baka hindi ka pa ma-rapture pagdating ng panahon. So then, they that are in the flesh cannot please God. Kaya mga hindi basta-basta ang paglingkod. We are now in the last days and we are facing this perilous time. Panahon na mapanganib, delikado na. Hindi po yung vaccine yung ating katatakutan. Hindi po yung virus ating katatakutan. Yung katatakutan natin, hindi tayo makapalugod sa Diyos. Pagbalik na yun, maiwan tayo. Virus, matakasan pa natin. Vaccine, matakasan natin. Pero pag hindi ka sumunod sa spiritual na bagay, maiwan ka dito, hindi ka makapalugod sa Diyos. Walang magligtas sa'yo, walang magproteksyon sa'yo, mga minamahal. Ang Diyos lamang magproteksyon sa atin. Ang Diyos lamang magligtas sa atin. Hallelujah. Pag tayo banal, imperfecto tayo, lumalakad tayo sa spiritual, life and peace, buhay at kapayapaan ang dating sa atin. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Makapalugod tayo sa Diyos. Pag nakapalugod tayo sa Panginoon, pagbalik ng Panginoon, pagtunog ng trompeta, kasama tayo sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Palagi tayo nag-Holy Supper. What is the purpose of this? Just to remember the death, the sacrifices of our loving God, so that we became one to the body of Christ. Para malinis tayo. Sabi dito, pag hindi nyo bigyan pansin ng pag-Holy Supper, ito maraming nanghihina. Maraming nagasakit, ang iba nangamatay. Hindi natin binibigyan pansin na dapat madama natin ang presensya ng Diyos sa puso. Mamuhay tayo ng spiritual, hindi sa laman. Upang walang mamatay, walang maghina, walang magkaroon ng karamdaman. Many are weak, manghina, sick among you and weak among you, ang ibang mga matay. Dahil di tayo lumalakad sa spiritual, binabaliwala natin yung kautusan ng Diyos. Ulitin ko, to be carnality minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah! Mga minamahal,
Katapos ating kaaway si Satanas. Alam niyo naman yung Satanas. Itong stubborn adversary ng Kristiyano, matigas ang ulo, matigas na kaaway. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, hindi ka mag-iwas sa sanlibutan at sa sarili mo, number 1 kang kaaway ni Satanas. Nilaro-laruan ka lang ni Satanas ang iyong katawan, ang iyong pisikal, yung isipan, bihagin ka, ibalik sa impyerno. Ephesians 6:12, anong gawin natin? Ano bang kaaway natin? Satan. Awitan natin Diyos maya-maya. Hallelujah. Isipin nyo ang sarili nyo. This moment, ilagay, ano ka? You put it in your mind. Search your heart. Baka minsan naging karnal tayo at naging sanlibutan. Mapagbigyan natin sariling laman natin. Basa. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Episo, Kabanata 6, ang talata ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Itong demonyo, Satanas, kalaban natin. Hindi natin makikita. For we wrestle not flesh and blood. Hindi tayo nagkipag-wrestling, pag-away, sa Bisaya, bugno. Batok sa laman, laman. At dugo, tao yun. But against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world. Against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness, spiritual na kasamaan sa matataas na mga lugar. Darkness, ruler of the darkness of this world. Sinong rulers of the darkness of this world? Satanas ang kaaway. Yan pong kalaban natin. Kaya we need natin ang kalakasan, kapangyarihan nagmumula sa ating Panginoon. Huwag tayo magkumpiyansa, mga kapatid. Baka darating ang Panginoon, balating ang Panginoon ngayong araw, oras na to. Kawawa ang buhay natin. Sikapin natin, maging karapat dapat tayo sa Diyos paglingkod natin. Ngayon, Holy Supper natin. Minsan, paglingkod natin, parang relax-relax na lang. Wala tayong pakialam. Samba ka dito, simba lang, wala kang naramdaman. Halos di ka makataas yung kamay. Wala kang presensyang madama. Di ka nagsisikap. Luluha ka at mapupuspos ka ng Balang Espiritu. Upang mamatay ang laban natin, malamatay ang laban. Mag-spiritual tayo. Ngayong oras na to, kailangan mong lumapit sa Diyos. Nga buong pagpakumbaba, buong pagsisisi, buong kauhawan sa Espiritu Santo, upang madama mo minsan at paulit ang presensya ng Diyos sa puso mo. Upang mapuspos madurog ang ating makalaman ng mga damdamin, ating makasalanan. Sing it, hallelujah! Magsumikap. Bigayin mo yung puso mo. Magsisikap. Taas yung kamay, magpakumbaba. Para matanggal ang pride of life. Matanggal sa puso nating lust of the eyes, lust of the flesh. Hallelujah! Jesus, receive your heart. Jesus, glory to you. I feel your power in you. Jesus.
every heart, Lord. Touch every heart. Touch the heart of the children, Lord. Pakinggan mo pag sumamo nila, Lord. Pakinggan mo pagsisisi nila. Durugin mo ang puso na yung banang espiritu. Maging spiritual sila. Mananahan ka sa puso nila. Mawala pang alaman na damdamin. Balitan mo spiritual. Ibalik mo ang banal mo espiritu sa puso namin, Lord. Puspusin mo kami ng presensya. Jesus, singgit ka. Buka at kasing-kasing. Buka ay matumbaw. Bigayin mo. Sumigaw ka. Invite down the presence of God to touch your heart this moment. Invite the Holy Spirit to dwell in your heart this moment. Jesus. Bigayin mo puso mo. Mananahan minsan mo ang presensya ng Diyos. Be revived! Be revived! Receive the Holy Spirit! Receive the Holy Spirit! Be revived! Receive the in Jesus' name! Be filled with the Spirit! Be filled with the Spirit! Be filled with the Spirit! In Jesus' name! Be filled with the Father! With the Spirit! In Jesus' name! Hallelujah! Receive the Holy Spirit. Touch their heart, Lord. Touch their heart. Jesus. 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. We love you, Jesus, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you. We love you. We love you, Jesus. Jesus. We need you, Lord. We need you, Jesus. We need you so much, Lord. We need us, Lord. We need us. We need you, Lord. Jesus. We need the Holy Spirit right now. We need the Holy Spirit right now, Jesus. Jesus. Singgit mo. Patumba mo. Jesus. Mahal, minamahal kita, Lord. Sinasamba ka namin at minamahal. Wala kayo bang dapat mahalin, ikaw lang sa bahin, Lord. Ikaw lang magligtas sa amin sa kamay ng kaaway. Ikaw lang magdala sa amin sa iyong kaharian, walang iba. Maawa ka sa amin. Minsan na ibalik mo sa puso namin ipalamang banal mong espiritu.
We need to walk in the Spirit so that we cannot fulfill the lust of the flesh. Tulungan mo kami, Lord. Maging spiritual ng mga anak mo, hindi kami maging carnal, makalaman. Handa kami sumunod sa kalooban. Anong magandang kalooban mo sa aming buhay, gawin namin, Lord. Hindi namin pairalin, patayin namin ang mga abalaman namin gabdamit. Gawa. Harian mo kami sa puso namin na yung banal na Espiritu. Jesus. Maraming salamat, Lord. Mga minamahal, itaas yung kamay. Kausapin natin ang Panginoon. Magkaroon tayo ng quiet time sa oras to. Kausapin natin ng taos puso, heartily ang ating Panginoon, and sincerely. Talk to this Jesus. Faithfully, truthfully, sincerely, heartily, ask forgiveness from the Lord. Ask Him to give to us His Holy Spirit. Ibalik niya sa puso natin yung kanyang Santong Espiritu. Mananahan sa muli sa puso natin. We have to desire that this moment. Taas yung kamay. Nagpapakumbaba tayo. Lahat magsikap. Lahat manalagin. Lahat kailangan natin banal na Espiritu, patawad tayo. Mag-concentrate. Magsumikap ang bawat isa. Bata man, matanda man, lahat dito sa loob ng sampahan. Lahat magsumikap, mag-concentrate, lumuhod. Tapos yung kamay, manalagin ka. Kailangan ba naman mong banal ng Espiritu? Manginig ka, mapospos ka. Opo, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon. Wala kaming naitago sa iyo. Lahat kami hayag sa harapan mo. Ang aming mga ginagawang kasalanan, makalaman na gawain, lahat ng aming mga pagsinungaling, ang aming pagnanakaw, sa mga tayo sinupiring, sa aming walang kabanalan, nakikita mo yun. Lahat nakikita mo, walang maitago sa iyo. Lahat naming makalaman na gawain, sanlibutan na gawin, nakikita mo. Minsan mas mahal pa namin yung sanlibutan kaysa iyo. We ignore you, Lord, just because to love the word is word. Kaya ngayon, patawarin mo kami. Give us a second chance, Lord, to live you, Lord, sincerely. Not this word. Ibalik sa puso namin yung banal mong Espiritu. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Kaawaan mo kami, Lord. Patawarin mo kami. Gawin mo kaming karapat dapat sa mga oras to. We have to take this bread as symbol of the broken body, and this wine as symbol of thy blood who shed from the cross of Calvary for the remission and cleansing and forgiveness of our sins, Lord. Tulungan mo kami, kahabagan mo kami. Sunod na langin ng aming dearly beloved pastor. Bless us today, Lord, spiritually by means of the Holy Spirit. In Jesus' name. Sing it, hallelujah. Sabi ng Biblia, search your heart before you eat this bread and drink this cup. Because whosoever eat this bread and drink this unworthily, sila po'y magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At itong dahilan na maraming nanghina, maraming nagkasakit, ibang nangamatay, di nila binigyan pansin itong pagkataon na ito na alalahanin ng lubusan ang kamatayan ng Panginoon to become one in His body
and His blood to cleanse our heart for the forgiveness of our sin, Lord. Hallelujah. Hawakan ninyong tinapay. Hallelujah. This bread is the simple symbol of the broken body of our loving God. Broken body, nawasak na katawan sa krus. Nagdusa, naghirap para sa atin. Jesus. As he had given thanks, he break it and he say, "This is my body that broken for you. You have to eat this for the remembrance of our loving God." Kainin natin. Hallelujah. This is the broken body of the Lord. Hawakan natin yung grapes o ubas. The grapes, the wine, is a symbol of the blood of our loving God. Pour out from His body, going to the cross, to the ground, and for us, for the forgiveness of our sin. Pagkatapos hapunan, kanyang kinuha ang kupa at sinabi, "Itong bagong testamento ng aking dugo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin palagi." Inumin natin. Sing it, hallelujah. Jesus, the blood. The blood of our Jesus. Ang dugo ni Kristo tumulo sa iyang katawan. Dito nagpatawad sa atin, naglinis. The blood of Jesus shed for me. Oh, we bow on Calvary. Oh, the blood that He be strength from day to day. He will never lose His power. It reaches to the heart. Yes, body. Yes, hallelujah. And it flows to His body. Oh, the blood that gives me strength. From day to day. It will never lose His power. His power. It reaches to the heart. Yes, mountain. It reaches to the highest mountain. And it flows to the lowest valley.
It will never lose its power. Ang dugo ni Kristo, di kailanman hindi mawala ang kanyang kapangyarihan. Yan po ang kapangyarihan niya na dugo na maglinis at magpatawad sa atin hanggang sa langit. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang dugo dumanak, walang kapatawaran ang ating kasalanan. Mga minamahal, ito'y magtagal. Manalangin po tayo sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ang Diyos makapangyarihan. The power of the blood will never lose His power. Ang Diyos mapagpatawad. Taas yung kamay. Hingi ka ng patawad para mapagaling karamdaman natin, mabagong buhay natin. Tulungan tayo ng Diyos to walk in the Spirit so that we cannot fulfill the lust of the flesh. Opo na galing Diyos sa mamalang sa Pang-Isus sa mga sandaling ito. Andito kami dito sumamo sa iyo, Lord, sa dalangin na yung propeta, Bibala Pastor, anti-prophet. Hallelujah, Pastor Willis Alambida. Hallelujah, the beloved children. Panginoon, nandito kami susumamo sa iyo. Panginoon, nakikita mong bawat naming problema, nakikita mong bawat naming pangailangan, nakikita mo ang sitwasyon ng buhay namin. Lord, wala kami, hindi namin makatago sa iyo. Tulungan mo kami, kabagan mo kami, Lord. Nawa, alam ko, lininis mo ng puso namin. Tugunin mo kami, mga dalangin. Kabagan mo kami. Pag-aloob sa amin ang mga kailangan namin sa malang kapamaraan kay Diyos ka na mapaghimala. Abang kapangyarihan mo, pagaling, tulungan, kabagan mo kami, tugunin Panginoon sa kapatiran. Ngayon din sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo, isa nakataas, maging sa aming mga webcast viewer who are watching right now throughout the world. Ang Diyos makapangyarihan, ialagay yung kamay sa itong TV screen. Yes, so po, Panginoon, ibaba minsan na malitang yung kapangyarihan to the person, di ba na pastor, I bind the prop darkness. Demons and permit the sickness and is cast out but it should not take the bite of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Right of problem, Jesus. Vice being that's the chilling financially, sickness, to Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, Amen sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, mga naman. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo, mga mahal. Tayo po'y lumukso, 3 bisis malakas, galing sa puso. Hello po sa Lord! Hello po sa Lord! Amen. Mayroon mo tayong mga bisita? Mayroon ba mga newcomers, mga bisita, baguhan? Wala naman. Mayroon mga bisita? Mga bisita natin, pwede ba manindog? At madawaton sa tunga? Dito po, sister, salamat po. Sila po yating bisita dito sa Cagayan. Riniper sila natin, beloved Preacher Pliny Domingo sa Zamboanga. So, nanitili sila dito. Salamat nga dito kayo. Diya ka mo, gipalanginan mo sa Ginoo para ma-uplift ang spiritual. Sumpungan yung tinuod ng pangalagad. Kumikilos ang presensya ng Diyos, buhay ang Diyos, diri nga itong ilagaran. Isa ka mo sa pinili ng Panginoon. Kaya nakaabot ka mo sa tinuod nga pagpangalagad. Taas yung kamay, kining orasa, maging sincero ka mo. Nakapiyong yung mata, nakabayaw yung kamot, at inyong ibuka yung bibig, inyong dawaton ang Ginoo, inyong personal nga magluluwas. Isulti nyo from your heart. Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo, dagan salamat. Simong kaayugong maalang ka na mo. Nagidala mo kami dinhing dapita aron masumbungan ka namo ng tinuod. Din Jesus, nakita mo kami mga tao makasalanan. O ginahibalo kami, ikaw namatay sa kusalang ka namo. At kining oras sa Lord, nagpaubos kami si mutubangan. Nagapangayo kami kapasayluhan kanimo. Ginoo, pasayluwa kami. O gidawat ka namo nga mong personal nga mangluluwas. Dios og hari sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus siyang gidawat. Amen. O Panginoon, maraming salamat sa gayong itang munamo sa mga kaluluwa. Gidala mo siyang paanan, Lord. Kaluwi sila, tabagi sila ron. Kag muning sinugdanan niyang relasyon kanimo, alagaran kanila. Please write their name in the book of life, Lord, and make them real child, real Christian by heart, indeed, and in truths, and earn eternal life, and save also their loved ones and their family to the first leading pastor. In Jesus' name,
Amen pa sa Lord. Palakpakan natin, Diyos. God bless you po. Sa Biblia, may 4 na reglamentong kaluwasan. In Acts chapter 2, verse 37 up to 39. Sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you. Sa lahat na mituo, maghinulsol o magbabautismo sa pangalan ni Jesus sa ipasaylo ng sala. Ang pang-upat, madawat ninyo ang gasa sa balang espiritu. So first requirement is faith. So niya ka mo